Hello everyone, welcome and welcome back to my channel, Grow with Eileen. We have here another box that could fill my succulent cravings, guys. Box of succulents na naman po. And as you can see, isa lang itong box na to, guys. And hindi to siya puno kasi mga pasabay lang ito. Pasabay sa kapatid sa mga order niya. Kaya hindi ako nauubusan ng mga succulents na dumadating dito kasi lagi ako may pasabay sa kanya. Kasi naman nang-iinganyo pa kasi. Mapagastos. Nang dadamay, guys. Ayan siya. Bukas na ito kasi segregate niya yung sa kanya at yung mga sa akin. At saka meron pa dun sa isang kapatid ko. And konti lang ito, guys. And mostly, may mga binigay daw siya na mga aloes. And thanks. Salamat pala sa kanya. Simulan na natin i-unwrap to, guys. Pero parang na-unwrap na din naman ata niya to eh. Dami namang tissue. Tissue lang ata to lahat, guys. Yun, may lumabas na aloe. Hindi ko alam kung yung mga specific ID ng aloe, guys. Yan, ang laki, guys. Try nyo ring i-visit yung kanya page sa Facebook, guys. Mura lang yung mga benta niya. Ayan, oh, ang laki ng... Sino ba to? Si Ebony. Si Ebony Bauer Lipstick. Wala kasing ID doon sa kanyang post. Ang laki lang, guys, oh. Tingnan nyo yan. Hindi ko alam ilang inch siya. Pero sobrang laki niya. Nag-yellow lang yung mga lower leaves niya, oh. Pero hindi ko siya alisin. Hayaan ko yung matuyo. Tulin ko lang ito. Kasi dead na naman ang roots na yan. Para tumubo pa ng maraming roots dyan banda. Ginaganito ko din yung succulents na dumating nung nakaraan, guys. Kasi mostly pag galing sa Maymay Sin Espinget ay hindi talaga pugot yung mga roots niya. Kaya yung pinugutan ko pa yung iba bago ko tinanim. Ang ganda, guys. Meron akong pot dito na extra. Yan, another aloe, guys. Ibang klase na naman ito. Hindi ako masyadong familiar sa mga aloes, mga ID nila. Medyo kulubot na din ito. Dehydrated na siya. Tsaka isang aloe pa. Ay, pareho lang ata ito sila, guys. Yan, pareho lang sila. Same ID lang ata yan sila. At meron din tayo ditong Lovely Rose. Ayan. Kasi mura talaga ito, guys. Apat to eh. Apat na piraso. For 50 pesos lang ata. Or 70 ba yun? Or 80. Apat na. Pero yung dalawa, binigay ko na sa kapatid ko. Ayan. Pinamigay ko na. Kasi meron na naman akong dalawa dito. Ayan. Gusto ko magkaroon ng plant na Lovely Rose. Madali lang naman itong buhayin si Lovely Rose. Kaya lang, hindi ko alam ano na bang nangyari sa Lovely Rose ko dati. Parang wala nang natira, guys. Nung nanganak ako, yun. Wala na akong nakita na Lovely Rose. Yan, Agavoid. Hindi ko din alam ang ID nito. Pero parang meron na ako nito. Kung binemosom, parang hindi siya binemosom din. Tulin ko lang din ang roots nito. Para mag-grow ng panibagong roots. Malinis na siya. Ingay ng pusa. Hindi ko alam kung marinig niyo. And next one, isang Haworthia. Meron na pala ako nito, guys. Akala ko wala pa. Kakamukha lang pala sila nito. Akala ko iba ito siya. Ayan. Same lang pala sila. Minsan talaga pag sa picture, akala mo, lalo na pag walang ID, guys, akalain mong iiba, magkaiba, pero iisa lang pala sila. Ay, merong nakarap. Cute. Ayan, oh. Ang cute naman. Baby necklace. Sana mabuhay ko to. In fairness naman yung mga, di ba sabi ko, guys, hirapan ako magpalaki nito, magpabuhay. Pero in fairness naman dun sa mga nakaraan dumating, guys, ay buhay yun, guys.
Meron na nga akong napropa noon kasi merong nabali. Gaya nito. Tapos tinanim ko. Nagkaroon siya ng roots. Nabuhay siya guys. Nag-adjust lang ako sa soil dun. Next time ipapakita ko yun sa inyo kapag umabot na ng 6 months dito sa akin. Ayan sila. At ito siya. Si Sedum, Lucidum. Meron na ako nito guys. Pero may reason kung bakit bumili ako ulit. At mura din naman ito sa kanya. Tapos isa pang binigay niya sa akin. Ito. Mga free ata ito. Tapos binigyan niya ako. Meron na naman akong variegated na lady's finger. Pero pandagdag ko na rin ito. Para dadami na sila. Yan si baby's finger. Baby's finger ba to? Or baby's finger ata. Ayun, ang cute lang niya guys. Oh. Yan, ang cute ng dahon. Sana hindi na siya mag-green sa akin. Ayan siya. Ang daming sanga. Yan, ang cute. Next natin ay itong si Orpet. Mura lang talaga ito sa kanya guys. 50 pesos lang ito. Yung ganyan kalaki. Yun, malaki na yan guys. Tingnan nyo yan. Tsaka meron ng flower din. Nahirapan din akong mag-alaga ng orchid dito. Nahirapan or yung sa malas naman, yung orchid ko na nabibili lagi, na tinatanim ay laging na natutumba o di kaya na may inaapakan ng pusa. Ganun guys, kaya nasisira sila. Kaya hanggang ngayon wala pa ako naparami na orchid. Bumili na lang ako ulit. Sakali this time. Meron pa naman akong buhay na orchid. Kaya lang, maliit pa siya. Tsaka binihead ko yun. At yung lower na part, yung bottom part, ay hindi nag-succeed. Madali lang din naman mag-propagate nito through leaves. Pero yun sa akin na mga propagations ay hindi naalagaan kaya namamatay sila. So, yun lang naman lahat guys. Maliit lang ito. Itatanim ko din ito siya agad. Sila. Niripat ko na sila guys. Hence si Agavoid lipstick guys. Meron na siyang nadagdagan yung mga dahon niya na nag-yellow. Pero hindi ko siya inalis guys kasi may tendency pa yan na babalik siya ng green at saka iinumin naman niya yung ibang leaves na may mga yellow. Kasi pag black yan, aalisin ko yan. Pero hindi naman siya nag-blacken. Kaya okay lang yan siya. At si Orpet guys, medyo may nag-yellow leaves lang sa kanya pero konti lang naman. At saka guys, nag-fail pala ako kasi dumating ito sila ng April 6 tapos April 9 ko na natanim. So, hindi ko sila natanim agad kasi maliban sa plantita tayo, ay isa po tayong ina at yung mga anak ko ay kailangang ipa-check up. Kaya inuna ko muna ang kapakanan ng aking mga anak bago yung mga plants ko. So, ganun talaga. At nakapag-ano naman yung plants natin, nakapag-tiis sa ilang araw na hindi ko sila naitanim. So, they're holding on. At ayan, okay pa naman sila. At hindi ko sila nilagay sa shaded area guys ha. Nakabalandra lang doon dito sa aking protected area. Yun siya. Tapos, ayan, si Sedum Lucidum. Wala naman dry leaves sa kanya, guys. Okay naman siya. Kaya lang, guys, kapag hindi nyo kasi nilalagay sa shaded area yung mga bagong dating nyo na plants ay, ang na-observe ko lang, hindi siya nagkakaroon ng mga bagong roots. Lalo na kung pag-unbox mo ay wala siyang roots. So, hindi siya nagkakaroon ng roots. Siguro dahil sa mainit. Yun. Pero pag ilagay mo yan sa shaded area, ay magkakaroon yan siya ng roots, guys. Pero, yung kulay niya ay mag-fade. Yun. Pero pag hindi mo siya ilagay sa shaded area, hindi mag-fade. At okay lang naman sila, hindi naman din mamamatay. At hindi naman dehydrated, wag lang ilagay sa direct sun. At ayan si baby necklace. Ayan. Sineparate ko sila. Hindi ko sila itinanim na kumpul-kumpul dito. Para kapag gusto kong alisin, ay madali lang silang alisin. Madali lang, hindi mo na kailangan na paghiwalayin pa.
Yan, maglagay lang ako ng bato guys kasi parang matutumba siya. Yun. Naglalagay pala ako ng stick doon sa aking sino ba yan? Or pet. Yan. Kasi parang matutumba siya. So, ayan, ang cute naman ng ating ruby necklace guys. Ruby necklace, no, baby snake lace. At wala pa rin silang roots. Yan. At ayan si baby's finger. Medyo marami lang ang nadagdag sa kanya na mga nag-dry guys. Ayan siya. Iniinom niya yung kanya mga water sa lower leaves. Inaalisin ko lang din yung mga nag-dry para malinis na sila pagkatanim. At hindi na ako mamumulot dyan sa kanilang pot ng mga nalalaglag na mga leaves. At para na rin walang millibugs, para malinis. Yan. Hindi nag-ano yung kulay niya guys. Hindi na green. Kasi nga hindi ko sila nilagay sa shaded area. Dito lang. Sa nakabalandra lang guys. Kasi nga, busy ako. Kapag may sakit ang baby natin, hindi lang sa kailangan pag mapagamot mo ay okay na. Mag-ano pa yan, guys. Mag-iinarte pa yan. So, kailangan na extra alaga sa mga anak. Kasi parang din yan, mga succulents din. So, yan. Lalagyan ko din ng support si baby necklace. Baby's finger. Take note lang tayo na wag sa roots kung may roots na buhay, lalo na kapag buhay. Ayan si Lovely Rose. Merong isang dry leaves na natanggal na. At wala naman masyadong mga dry leaves sa bottom niya. Yun. At okay naman siya. Walang bagong roots pero okay lang. Kahit walang bagong roots mga yan, buhay naman yan. Hindi yung kanya rosette. Hindi ang tawag nito. Parang yung naghahanap ng araw. Kasi nga, sila. Naiinitan dito, banda. Sa pinaglagyan ko. Habang tumatambay sila. Naghihintay kung kailan itanim. So, no water muna. After 3 days or para mas safe after 1 week. Pero dahil mainit ang panahon guys, 3 days, after 3 days ay okay na mag-water sa kanila. Yan naman si Venemosome. Meron siya mga mashi-mashi pero hindi ko din yan naaalisin. Inumin lang din naman niya yan guys. Yan, may nalaglag na isang dahon na try kong i-propagate. Yung kulay niya guys na maputla ay ganyan na siya, 'di ba? Nung pagkadating, maputla talaga siya. So hindi yan dahil sa tumambay. Siningit ko na si Haworthia dito sa mga nakalagay dito sa vertical wall natin guys. Ayan siya. At saka nandyan din yung stump or bottom part ni Autumn Flame. Sana mabuhay yung kanyang baby na nandyan. So yun, ang mga aloe naman ay hindi ko muna tinanim guys kasi meron pa parating na isang box at isabay ko na lang yun na tanim doon para pag ilagay ko sila sa isang pot lang, sa common pot. So dito sila lahat nilagay ko sa ilalim ng araw guys. Hindi sa shaded. O, protected area pa rin. Hindi direct sun. Kasi pag direct sun, masa-sunburn yan sila. Kaya naman, as per experience guys, kaya naman nila yung init na nandito sa aking area. Kaya dito na muna sila. And that would be all guys. Thank you all for watching. And please do subscribe to my channel. And see you on my next video guys. Bye-bye. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love